ito nga kaway. Kailangan po ba? And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na po yung sabi. Ang ganda ng aking projection, bintang-bintang. Alright, so, tulad po na sinabi ko, ito po hiningi ng mahal na birin na dasalin natin sa pagsisimula ng kahit anong gagawin natin. Kaya nga po ngayon gagawin po natin yun, ano? Pag nasa gitna natin yan, ang ganda na. Okay? So, all together po tayo. Oh my Jesus, this is out of love for you, for the conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. At isusunod po, yung paboritong panalangin ng Mahal na Birhen. Paano po natin masasabing paborito? Kasi po nagpakita ang Mahal na Birhen na makailan lang sa isang profesor sa Harvard. Nung tinanong po ng profesor yung ang ating inang Mahal na Birhen, sabi niya, Mother, what is your favorite prayer? Ang Mahal na Birhen, alam niyo naman, napakatalino ng Mahal na Birhen, ang galing sumagot. Ang sagot ni Mama Mary, oh, all the prayers are my favorite. Save na save, no? Sasabi naman ng professor, but of course, meron po, there will be one na talagang, you like it so much. Tapos ang ginawa ng Mother Mary, sabi niya, well, if you insist, O Maria, what's the next word? O Maria concebida sin pecado, cae por nosque recogemos a vos. Dinapatay yung ano yun? Kasi it was not in English, it was in Portuguese. Naghanap pa siya ng Portuguese doon sa Harvard University para malaman niya kung ano yung dasal na yun. And to my amazement, yung palang dasal na yun, O Maria concebida sin pecado, cae por nosque recogemos, ay walang iba kung hindi ito. Kaya nasaling po natin. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. San Vicente Ferrer, Most Holy Family, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? Lalo na ako na-excited. Yun ang problema diba? Nakakalimutan natin yun. Diba? Huwag niyo mong kakalimutan, merong Diyos. Amen? At siyempre, pagkasama po natin ng Diyos, lahat ay magiging mag-iwasay. Tama po ba? Kasi talaga tunay na kaibuti ng Diyos. Amen? At sa katotohanan po, diba? Sa kabutihan ng Diyos, lahat po tayo ngayon ay binigyan ng diba? No? Huwag mo kakalimutan yun. Binigyan tayo pagkakataon muli ng ating Panginoon upang mabuhay. Diba? At kasi binigyan niya tayo ng second chance. Actually, ang Diyos hindi ng second chances. Diba? Many chances of Lord. Pag si Lord, napakabuti ng Lord. Diba? Ako dapat matagal na ako namatay. Hindi ako nagbibiro. Dapat po, February 20, namatay na dapat po ako. Wala po sa biro. Kasi po inatake ako sa puso ng February 20. Ang nangyayari lang po, no? Yung talahin talagang mayroon pamatay. Kahit naman gawin mo, tumutubo ulit. Kulang pa sa bait, kaya hindi pa kinuha ni Lord. Ang sinuwerte ko lang po, inatake ko sa puso, nasa emergency room na ako. So immediately na, dala po ko sa ICU. After 1 week, inatake na naman po ako. No?
umuwi ako ng Biyernes. Martes, the next week, tinakbo na naman ako sa ospital kasi nasakit na naman ang bibig ko. No? Nung gabi yun, inatake na naman ako sa puso, ikalawa. No? Tapos po noon, susunod ng Monday, pinupunta po ako sa Asian Hospital sa Alabang. Pina-check up ako doon sa aking kaibigan doktor, kay Dr. Angie. Pagkatapos po noon ng gabi, tumawag po sa amin yung nagkumuha ng dugo ko. Kailangan daw niya makausap yung aking doktor. Binigay ko yung number. Maya-maya may text na Diyos ko, 2 kilometro yata ang haba ng aking doktor. Ang sabi sa akin ng doktor ko, kung kaya mo lumuwas ngayon, lumuwas ka na. Pero walang choice, walang alternative. Bukas sa umaga, dapat na sa Makati Medical. Nasa Makati Medical. So kinabukasan ko, luwas kami. Alas 2 sa madaling araw, pumapasok po ako ng emergency room. No? Pagdating doon ko, dali-dali ko na yung nilagay sa katawan ko. Alas 8 ng umaga, kinausap na po ako nung nag-aasikaso sa akin. Alas 4 ng hapon, pumasok na po ako sa operating room. After 30 minutes or so, ginawa na po yung angiogram sa akin. No? Pagkatapos ng angiogram, sabi sa akin yung Dr. Mo, yung aking doktor, si Dr. Javier, sabi niya, Hernan, yun po ang aking legal name, Hernan. Ano po na problema ng puso mo? Ano po? Meron kang 3 bara. Yung bara mo, 95 to 99%. Hindi na halos dumadalo yung dugo mo. So, didiretso na tayo sa angioplasty. Kakausapin ko lang yung asawa ko at yung pamilya. Which he did, no? Maya-maya, after 15 minutes, andyan na po ulit siya. O, tutuloy na natin. So, yun nga po, ginawa yung angioplasty. Salamat sa Diyos, hindi po ako na open heart surgery. No? Dapat, kasi kung lumampas ng 3 yung bangko, bypass. Kaya na-angioplasty lang ako. Kaya nga ngayon, nandito ba rin po ako? Hindi ko alam kung malas nyo, swerte nyo. Diba? Pero sabi ko sa Diyos, actually po, nandun na ako, magpapasok na ako sa angiogram. Sabi ko sa Diyos, Lord, kung ano po kayo gusto nyo, okay na po ako. Narinig po ako ng mga anak ko. At pinura po ako. Ano ko to? Kung ikaw ang anak kami, hindi pa. Tapos pumapasok ako na alas 2 na madaling araw sa emergency room sa Makati Med. Tumawag ko yung anak ko galing Amerika. Papa, there's only one thing I am asking from you. One thing alone, yun lang. Kaya what is it? Anong gusto mo? Promise me, you will not die. Well, I will try. Sabi ko, I will try not to die, you know. Pero, you know, di ba? Yun nga po. After that, grabe na himala ng mga himala. No? Ang isa po gusto kong sabihin sa inyo himala, kahit saan ako mapunta, may nakikita akong pare. Yung una mong hospital, nakakuha ko ng pare, na-umpisa lang ko ng anointing physical ko. Yung kilawang atake ko, may paring dumating. No? Na gano'n din, anointing physical confession. Sa MMC, gano'n din, may pare ako nakuha. Kaya, hindi ako pinasok ng takot. I was ready to tolerate this. At sabi ko sa Lord, Lord, kung papahabaan mo pa, yung matitirang mabuhay ko bang dito sa mundo, sa'yo na lang. Lahat po ng oras ko sa'yo na lang. Kaya po ako nandito ngayon. At sana magawa ko para sa inyo yung mission ko sa buhay. No? So, because of this, well, thank you so much. Because of that, binibigyan nga tayo ng chances na Lord, di ba? Pero naman sa panukala sana sa inyo. Sana po, ano po yun? Ayusin na natin. Di ba? Kasi po, tayo mga, lalo na tayo Katoliko, minsan nagulo-gulo natin. Di ba? Sabi natin, nananampalataya tayo, pero natatakot tayo. Sabi natin, naniniwala tayo sa Diyos, pero
Nangangamba tayo. Asan ang pananampalataya kung gano'n? So, di ba? Ang tindi nun eh. Kasi kung talagang paninindigan natin ang ating pananampalataya, hindi ka dapat pasukin na kahit kailan ng takot o pangangamba. Bakit? Mabait ang Diyos, di ba? Naniniwala ba kayo mabait ang Diyos? Naniniwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? O ba't kayo nangangamba? Di ba? Kung nangangamba ka, ibig sabihin, kulang tiwala mo sa Diyos. Tama ba kayo? Nakasensya na po kayo, ganyan ang salita talaga. Bato sa langit, ang tamaan, basagsana mo pa. No? At marami po mga galing na bato sa langit ngayong araw na ito. Maniwala kayo. No? Kasi nga po, kailangan ayusin natin ang ating pananampalataya. Yung kung dito sa atin, dito rin kakain tayo, kaya nung kukuha kayo ng representative, kukuha ko ng pagkain, dalawa, tama. Naglalibig sila. Doon naman tayo inasal. Wala ito na oh. Kaya na po, dala namin ano. Nakuha na. Kaya na kay Kagawa. Ha? Ha? Ang tubig! Kaya na. Next si Alicia na sila. Kain po! Yep. Saan daw? Ah, doon. Ito ba sa birthday ng kapon?
Sino? Kanina pa pinag-iinitan yun eh. Hindi. Mahirapan ba kita? Nari video. Nari. Ini. Mag-ngayong meeting ng Agosto. Naambo na. Nalilis na ulit ng natawag.